Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Um, ang Friday na naman po at mag-aaral na naman po muli tayo ng salita ng ating Panginoon. So, last Wednesday po, nag-start na si Pastora ng new series po natin every Wednesday and Friday. At ang pag-aaralan po natin ngayong gabing ito ay patungkol pa rin sa mga parable ni Jesus, na kwento ni Jesus, mga talinhaga. So, ayun. So, bago po ako mag-start ng topic ko sa panibagong talinhaga na pag-aaralan natin, samahan niyo po muna ako sa isang maiksing panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagaloob niyo sa amin. Salamat Lord sa buhay na bigay niyo sa amin, sa kalakasan, sa pag-iingat, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Salamat Lord sa lahat ng biyaya, Panginoon, na tinatanggap namin mula sa iyo, Lord. Yung aming kalusugan, yung kalusugan ng aming pamilya, yung patuloy na protection mo sa amin, Panginoon, yung pagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya sa oras na to, Panginoon, ino-offer namin sa iyo, Lord, yung time na to para makapag-aral ng inyong salita, makapagpahinga sa iyo, Panginoon, at mailaan yung oras na to, Panginoon, para sa iyo lamang. Ano man, Lord, yung mga alalahanin, yung mga problema na meron ang bawat isa sa amin, Lord, sa oras na to, sinosurrender namin sa iyo, Panginoon, nang sa gayon, bukas yung heart namin, hindi po puno ng mga bagabag, ng mga alalahanin, kundi open para matuto at tanggapin, Lord, yung kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Lord, dalangin ko na gabayan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At langisan mo nga pong aking labi sa pag-share ng word mo. Salamat po, Panginoon, sa oras na to. At ano man ang gawa ng kaaway, Lord, ay huwag niyo akong pahintulutan. In Jesus' name, we pray. Amen. So, ayun, happy Friday po mga kapatid. So, excited na po ba tayo na mag-aral ng Word of God? So, from prayer po, all about prayer na series. Ngayon, ito nga, about parables naman. So, maraming parables na tinuro si Jesus nung nandito pa siya sa earth, no? So, ginagamit niya yung talinhaga, yung parable, kapag meron siyang gustong ituro. Ayan, ito yung way niya pag meron siyang gustong ituro sa mga alagad niya, sa mga pariseyo, at sa mga taong nakikinig sa kanya. So, yun, simulan na po natin yung topic natin for tonight. So, ang topic ko po ay, ayan, the parable of the rich fool sa ang mayamang hangal. So, matatagpuan po sa Lucas 12:13 to 34. Yan, samahan niyo po ako sa pagbabasa. So, yung first part po muna, yung basahin natin, yung mismong parable muna ni Jesus. Tapos mamaya po, yung paliwanag naman ni Jesus patungkol sa parable na to. Sige, sabay basahin po natin. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, Guro, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa mana namin. Sumagot si Jesus, Kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikinuwentong niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako at kakain, iinom at magpapakaligaya.
Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos." So, ayun po, the parable of the rich fool, ang mayamang hangal. So, ano po ba yung background ng story ng kwento na to? So, ito po. Ito yung background ng story. So, yun nga, sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan, si Jesus ay nagtuturo sa crowd. Katulad ng palaging ginagawa ni Jesus, no? Nagtuturo siya. At isa dun sa mga tinuturuan niya yung mga audience niya, parang babang nagtuturo siya, in-interrupt siya. Sabi niya, "Guro, maaari niyo po bang hatiin? Sabihin sa kapatid ko na hatiin na yung mana namin, ang bahagi ko sa mana namin." Ayan, di ba? Tapos sumagot si Jesus, sabi niya, "Kaibigan, friend, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari nyo?" Pagkatapos sinabi niya sa kanila, yan, sabi niya, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman." Ayan, basahin natin kasi maganda yun eh. Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So, dito nag-start, ito yung parang kaganapan doon bago niya ikwento yung parable. So, yun nga, parang habang nagturo siya, in-interrupt siya ng isang tao, tapos gusto na maging parang tagapamagitan siya na sabihin sa kapatid niya na hatiin na yung mana. Sige, syempre, Jesus, as God, He knows the condition of our hearts. So, from doon, sa situation na yun, di ba, ano na yung sunod na statement ni Jesus? Maging maingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat hindi nasusukat ang yaman ng tao sa dami ng pag-aari nito. So, ayun. Tapos, kwento niya na yung parable, yung talinhaga. Sige, basahin natin. So, dito, at kwento niya na nga ang talinhaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko." So, nakalagay doon sa diba, may rich man's problem. May isang mayaman na may bukirin. So, mayaman, ang titingnan po natin dito, itong tao na to, mayaman na siya. Tapos, mas blessed pa yung bukirin niya, yung farm niya, at mas nag-yield ng mga crops. Kaya, ayun, mas lalo pang dumami yung ani niya. Tapos, ang problema niya na parang magandang problema po, kasi ang problema saan niya ilalagay yung mga ani, yung mga crops na sobra na kasi syempre diba given na mayaman na siya, tapos lalo pa siyang pinagyaman dahil doon. Ang pinaka problema niya, saan niya ilalagay yung mga sobra. So, ayun po, makikita natin na may sobra, nag-overflow yung blessing nung mayaman. And yun nga yung problem niya. Tingnan natin kung anong naging response niya or anong magiging solution niya sa problem na to. So, ito yung naging solusyon, naisip na solusyon nung mayamang hangal. Ba't kaya siya tinawag na hangal? Tingnan po natin. Sabi niya, alam ko na. Sabi niya, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. So, problem, may overflow ng crops. Ang naging solusyon ng mayamang hangal ay, alam ko na, magpapagawa pa ako ng extra storage room, gigibain ko yung mga parang lugar para dun i-imbak yung mga crops. Tapos, ayun na, ako na, ito ay para sa akin. Ano nang gagawin ko? Ako na lang ay kakain, iinom, at ayun, magre-relax na lang. Yun yung naisip niya. Kung makikita natin, it's all about him. Puro ko yung makikita natin, di ba? Una-una, yung
makikita natin dito, ani ko, yung ari-arian ko. Makikita po natin dito sa statement pa lang na to na talagang inaon niya na kanya yung yaman. So, doon pa lang po nakikita na natin po yung problem dito sa taon na to, sa mayamang hangal. Kasi, makikita natin kung titingnan po natin na hindi niya ina-acknowledge na yung yaman na meron siya ay galing sa Panginoon. Kumbaga, ari-arian ko, kanya, ang mga ani ko. So, nag-isip siya ng solution. Sige, isi-save ko yon para sa akin pa din. So, panay paloob yung, kumbaga, puro sa sarili yung ginawa ng mayaman. So, anong naging response ng Lord sa mayamang ito? So, ayan. Ito ang response ng ating Panginoon. Sabi niya, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, diba, fool? Ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Anong naging response ng Lord? Yaman mo, ani mo, ari-arian mo. Pero ang buhay mo ay hindi mo kontrolado, hindi mo hawak. Isang katotohanan po na matututunan natin dito na dito sa buhay, itong buhay na meron tayo, ay hindi po talaga natin to just like the riches, hindi natin siya controlled. At ito ay pahiram lang sa atin ng Panginoon. At hindi natin alam kung kailan at paano niya to kukunin sa atin. So, ito ay gift sa atin ng Panginoon, yung buhay. At marapat lang po na yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, syempre magamit natin at ma-bring back yung glory sa Kanya na hindi nagawa ng mayamang hangal. Kasi yung buhay na binigay sa Kanya ng Panginoon ay ginamit niya lang, pinagaksayahan niya ginamit niya yung buhay niya para sa, ayun nga, nagpayaman siya, which is, hindi naman pumali, kaya lang yung naging purpose na yung lahat ng naging results, yung lahat naging blessing na binigay sa kanya ng Lord ay sinarili niya lang. So, anong sabi ng Lord sa'yo? Hangal. Ngayong gabing ito, gabi agad, ngayon agad, ay babawiin ko ang buhay. Mga kapatid, yung buhay po natin ay hindi natin hawak. Ito po ay, ayun nga, gift ng Lord sa atin. And anytime na, pwede itong kunin, bawiin ng Lord, katulad nung sa mayamang hangal. Anong sabi ng Lord? Ganyan ang mangyari sa mga tao, nag-iipon ng yaman para sa kanyang sarili, at nag-iipon ng yaman para lang sa kanyang sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Makikita natin na yung mayamang hangal sa umpisa pa lang na wala siyang relationship sa Panginoon. Yung lahat ng meron siya ay inaari niyang kanya lang at hindi bigay ng Panginoon. So sabi niya, kanino mapupunta yung mga pag-aari, yung yaman na meron ka? Hindi mo na, obviously po, hindi naman po talaga natin madadala yung yaman na meron tayo dito, yaman na tinuturing nating yaman na meron tayo dito kapag tayo namatay. Pag tayo po namatay, kahit po kahit isang kusing, kumbaga ganun, ay wala naman po talaga tayong madadala. So, ano pong matututunan natin sa kwento ng talinhaga na to ng isang mayamang hangal? So, hindi siya naging hangal or fool dahil sa mayaman siya. Naging hangal siya kasi in-spend niya yung buhay niya sa, yun nga, pagpapayaman, pag-spend ay pag-acquire, pagpapagal para magkaroon ng mga pag-aari. Pero nakalimutan niya na pagyamanin yung relationship niya sa Panginoon, di ba? Ganyan nga, sabi, di ba? Ganyan ang mangyayari sa mga taong nag-iipon para lang sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. So, nung binabasa ko nga to, no, ang isang realization dito, to heart check po uli, no? Check natin ng ating mga puso. Kamusta po ba yung relationship natin sa Panginoon?
Pinagyayaman po ba natin to or masyado tayong busy sa mga bagay-bagay ng mundong ito? Ayun po yung isa nating kumbaga reflection for tonight. Kamusta yung puso natin? Kamusta yung yung lagay natin, 'di ba, sa paningin ng Panginoon? Baka masyado na po tayong abala. Katulad nung mayamang hangal na nandun na yung focus na nakakalimutan na yung greater purpose, 'di ba, ng buhay niya, which is to bring back the glory and honor to our Lord. So, ayun. So, ano po yung mga lessons na matututunan natin sa parable na to? So, lessons that we can learn from the parable. So, letter A, sabi dito sa verse na to, maging maingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasi kasakiman, sa English po, greed. So, maging maingat daw, wina-warning tayo ng Bible na maging maingat sa lahat ng uri ng kasakiman. By nature, tayo po mga tao ay talaga pong may nature na makasarili. Pero sa awat biyaya ng Panginoon, by the help of the Holy Spirit, araw-araw, proseso po tayong binabago, no? At natututo tayo na from me, nakikita po natin yung greater purpose na pinapagawa sa atin ng Lord. Diba sabi, love God, tas love others. So, hindi na lang puro po, kumbaga pa sarili. So, sabi, sa matututo natin na maging maingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Minsan sa kagustuhan po natin na syempre, siguro nakaranas ng kahirapan, ganun. Talagang nandun po yung hard work. So, wala naman pong masama yung talagang nagsusumikap. Nasa Bible din po yan, di ba? Ayaw naman din ng Lord ng tamad. Pero yung pagsusumikap, nagtatrabaho ng tama, ng honest, at with a purpose na maganda, na hindi lang this is for me lang. Walang thinking na kunwari talagang sapat na at bilines ka noon at nag-overflow na yung blessing sa'yo. So, dapat ang next po nating step na sana ginawa ng mayamang hangal is to share na, di ba po? To share our blessings na to others kasi nag-overflow na po yung cup natin eh. So, at ang Lord yung nagbigay no nung blessing na yun. So, sa tuwing mga i-bless tayo ng Panginoon, sana po hindi laging papasok lang at nandun din po yung heart natin. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng heart to give, to share to others. So, ayun yung matututunan po natin. Sa letter B, sabi dito, ayun po. Sabi din sa Bible, ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Ang buhay po ngayon, parang fast-paced, kailangan may ganito ka. Parang nagkaroon po ng pamantayan na dapat at this age, at this time, meron ka na kunwaring bahay, meron ka na kotse, para kumbaga po may sukatan ng success dito sa earth. Pero ang Lord, hindi po ganun yung panukat eh. Ang panukat ng Panginoon eh. Lagi tumitingin ng Lord sa puso ng bawat isa. Yung world laging, sige, parang chase your dreams, parang ganun, more. You work more, you para mas ma-achieve mo yung mga bagay-bagay. So, wala naman pong mali sa ganun po, yun lang, nagkakaroon po ng mali doon kapag sumusobra na po na nagiging greedy na po tayo or nagiging yung makasarili na tayo na medyo may mali na po dun sa purpose kung bakit ginagawa natin yung mga bagay na yun. So, ayun, sabi po doon, maging maingat sa lahat ng uri ng kasakiman. At number 2, na ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Ang mundo, ganun yung panukat, pero ang Lord hindi. Anin mo ang lahat ng yaman ng mundong ito kung hindi mo na paghahandaan ng eternity. Di ba po na yung buhay po na to is
ano lang kumbaga practice lang po. Pero yung eternity is, yun, it's infinite, it's eternal, na minsan, sobrang abala na natin, na feeling natin, ito na yon, ito na yung buhay, walang eternity. Nami-miss po natin yung whole point, di ba po? At sayang naman, kasi binuhos mo lahat ng buhay mo, ng pagod mo sa mundong ito. At at the end of the day, kapag namatay ka, hindi mo napaglaanan o pinagyaman yung relationship mo sa Panginoon. So, ayun po. Isang reminder din po sa atin na, yun, sometimes we need to really take it slow with God and let Him take control. Sige, Lord, nakakapagod ang takbo ng buhay na to, ng mundong ito, napakabilis, ang dami mong chine-chase, and by this time, sa ngayon, Panginoon, I'll walk with you. I'll follow you. Kumbaga, hindi na lang ikaw. Kumbaga, you take the Lord, di ba? You, as your leader. Sige, Lord, I will follow you kung saan mo ako gustong dalhin. At alam ko na hindi mo ako iiwan, hindi mo ako papabayaan dahil mahal mo ako, dahil anak mo. At susundin kita. So, ayun. So, ano pa po? 3 po tong, actually, marami po tayong matutunan. Kung meron pa po kayong mga, may mga natutunan po kayo, yan, type nyo lang po sa para mapagsalu-saluhan po natin yung word ngayon. So, ano pa po ang matututunan natin? Sa letter C, mag-impok ng kayamanan sa langit. So, lessons that we can learn from the parable, na tayo mag-impok ng kayamanan sa langit. So, ano kayang ibig sabihin ng Lord doon, di ba? Sabi niya, ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. It's between you and God. Alam mo kung ano yung kalalagayan mo sa harapan ng Panginoon. Ako, hindi ko masasabi kung anong state mo. Kayo lang ng Lord yung nakakaalam, kasi relationship nyo yan So, mayaman ka ba o mahirap sa paningin ng Diyos? Ikaw po yung makakasagot niyan. At isang matututunan natin dito na tayo ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Paano po ba tayo nga mag-iimpok ng yaman sa langit? So, ayan, yun po yung susunod dating mga verse. Ito na po yung paliwanag ni Jesus. Ito na po yung sunod na tinuro ni Jesus. Kumbaga, ito po yung Jesus teachings about money and possessions na po. So, tinuturuan niya yung mga disciple kung tungkol sa pera, sa mga yaman. So mag-impok ng kayamanan sa langit. Sige, forward po tayo sa susunod. So, sa application natin, yun. What are the teachings of Jesus about money and possessions? Ito na po yung mga sumunod na verse. Samahan niyo po ako. At number 1, ano daw yung teaching ni Jesus about money and possessions? Sabi ng Lord, do not worry, huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala. Sabi dito sa Luke, yung sunod na verse po, 22 to 26. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga taga-sunod niya, kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon sa mga bodega. Pero pinakakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya kung hindi niyo kayang gawin ang ganyang kaliit na bagay, bakit kayo mag-aalala tungkol sa iba pang bagay? So, ano yung turo ni Jesus tungkol sa money and possessions? Unang-una, sabi ko, ito talaga yung una, do not worry, wag kang mabalisa, wag kang mag-alala. Kasi po yung pag-aalala, yung pag-worry, is a sign of lack of faith. Kasi hindi ba pag nag-aalala ka na, nakikita mo mas malaki yung situation na meron ka kaysa sa Lord na meron tayo. So, bilang tao, hindi po natin maiiwasan na minsan tayo mag-alala, pero yung talaga pong to the extent na talagang tayo po ay
i-stress na po talaga, kakaisip kung anong pwede maging solusyon sa problema natin, ayun na po yung talagang sinasabi na dito na do not worry. Do not worry about your life. Sabi, di ba, yung kakainin mo, yung dadamitin mo. Kung ang mga ibon nga ay pinapakain ng ating Lord, ano pa na ikaw na kanyang anak. So, instead po na mag-worry, why not pray, di ba po? So, sabi nga, di ba, sinong makakapagdagdag ng kahit isang araw sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala. Actually, yung pag-aalala po, nakakabawas pa po ito ng buhay dahil syempre po, na-stress po tayo, pwede po tayong magkasakit, nagkakaroon din po tayo ng mga anxiety, mental health disorder, mga ganun po, nade-depress po tayo na nakakapag-deprive ng ating physical na katawan, di rin tayo nakapag-function ng maayos kasi stress po tayo. So, yun nga, sa una, pwedeng ganun yung maging response natin na nag-aalala tayo, pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa, 'di ba nga? Napakaraming pangako ng Panginoon sa atin na pwede nating panghawakan. Yun, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo papabayaan. Siya yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Siya ang ating dakilang manggagamot kung tayo po ay may sakit at karamdaman. So, ayun po, instead po na tayo mag-alala, tayo po ay mag-google po ng yung pag-aalala, i-turn po natin sa mananalangin at ipag-pray natin na Lord, ikaw po ang may control nito, binibigay ko na po sa iyo ang problema na ito. So, anong kinalaman naman nito ti Sister Jamie sa money and possession? Kasi po minsan pera po talaga ang problema ng tao. Problema ng mga tao, di ba? Pagka konti, kapag ikaw ay kinakapos, nag-aalala ka na, lalo na kunwari magulang ka at may mga anak ka na umaasa sa iyo. Sabi ng Panginoon, do not worry about your life. Tsaka kung ano yung susuotin mo, yung ano kakainin mo. Dahil siya yung magpo-provide dito. Hindi po sinasabi dito na wala po tayong magtrabaho. Pero ang sinasabi po dito na siya ay sapat at isusustain at provide niya ang ating mga pangangailangan. So, ayun po. Next po, sabi dito, so, ano po yung teaching ni Jesus about money and possession? Sabi niya, seek first His kingdom. Sa halip, sabi niya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pati ang mga pangangailangan ninyo ay ibibigay niya. Kayong mga tagasunod ko ay kaunti lang, ngunit huwag kayong matakot dahil ipinagkaloob na ng inyong Ama na maghari kayong kasama siya. So, ito po hindi na po bago sa atin to, di ba? Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Yan po yung economy or ang God's economy, sa mundo. Sige, magtrabaho para magkaroon ka ng mga ito. Kapag tayo mga Kristiyano, we will seek first His kingdom. Diba po? Paano yun? I-inline natin yung ating mga ginagawa, ang ating mga hanap buhay, ganon, sa kalooban ng Panginoon. We seek His kingdom and all these things shall be added unto us. Diba? Sabi dito sa verse, at pati ang mga pangangailangan ninyo ay ibibigay niya. Kung unahin natin na mapabilang sa kaharian ng Diyos. So, maraming bagay na pwedeng umagaw sa oras natin sa Panginoon. Minsan nga, yung mga trabaho natin, yung sa araw ng pagsamba, minsan meron tayong mga work. So, ayun, mga hindi naman po yun maiiwasan. Pero, ipanalangin natin sa Panginoon na, Lord, sa ganitong sitwasyon ko po, paano ko po kayo mauuna? So, yun, sa workplace, maging salt and light kayo. Sa school, ganun din. And, si Lord yung bahala na mag-provide ng mga pangangailangan. So, ayun yung pangalawang turo ni Jesus about money and possessions. So, number 1, do not worry. Number 2, seek first His kingdom. At yung panghuli po, ayan, help others. So, sabi dito, ipagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipamigay ang pera sa mga mahihirap upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon, ang maipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto. Sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso ninyo.
So, anong turo ni Jesus? Help others. Ano ba nga? Love God, tas love others, yung commandment ng Panginoon. So, ayun yung huli, sabi nga, di ba, ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at bigay sa mga mahihirap. Isang bagay na miss nung mayamang hangal kasi nag-overflow yung blessing, nag-overflow na siya, mayaman na siya, mas pinagyaman pa siya, pero para sa kanya pa rin yun. Kumbaga, mini pa rin siya. So, anong nangyari sa kanya? Kinuhaan siya ng buhay ng Panginoon. So, anong turo ng Panginoon sa atin patungkol sa kayamanan? Kung tayo po ay binibless ng Panginoon, imulat po natin ang ating mga mata, buksin natin ang ating mga puso sa mga nangangailangan. Ayun po. At anong sabi ng Panginoon? Dun sa pamamagitan nun ay nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Kayamanan na hindi naluluma kasi 'di ba yung mga nandito sa earth naluluma, nasisira, at isa pa, hindi talaga natin siya madadala. Unlike po dun sa kayamanan sa langit na binabanggit po dito, para kang daw po nag-ipon sa isang lagayan na walang butas kasi talagang baga shoot talaga, no? At nalulugod yung Panginoon kapag tayo ay tumutulong at nagiging sensitive sa pangangailangan din ng iba. So, marami pong ways kung paano tayo makakatulong at kung tingin-tingin lang po tayo sa paligid, sino bang mga kapitbahay, community na nangangailangan, sa church, anong mga pangangailangan, at sino yung mga may mga sakit at karamdaman na pwedeng matulungan. So, ayun po yung mga example po. So, ang Lord na po ang balang kumatok po ba at mangusap sa atin sa mga taong pwede nating matulungan at pwede po din nating pag-prayon. Lord, sino pong gusto niyong i-bless? Salamat, parang Lord, salamat po dahil bless niyo po talaga ako at alam ko na ang mga yaman, ang mga blessing na to ay galing sa iyo. Ikaw Lord yung nag-bigay sa akin ng wisdom para maging excellent sa trabaho ko. Ikaw din yung nag-bless sa business namin, kaya lumago ito. Kaya Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom kung paano ko gagamitin ito ng tama, kung paano itong magiging blessing din sa iba. Nang sa gayon, makilala ka nila at mag-bring back yung glory sa iyo. So, ayun po yung pagiging mayaman sa paningin ng Panginoon. Nawa, sa gabi pin ito, may natutunan po tayo sa talinhaga sa parable ng isang mayamang hangal at humingi rin po tayo ng tawad sa ating Panginoon sa mga panahon na tayo ay naging greedy, naging sakim sa mga bagay na meron tayo. At kung meron naman din po mga blessing na binibigay sa atin, ito rin yung pagkakataon na pagpasalamat tayo sa Panginoon at talagang itaas ng Panginoon at sabihin, salamat Panginoon dahil lahat ng ito na meron ako ay dahil sa iyo. Thank you for using me as a vessel lang po tayo. Thank you for using me as an instrument para ma-bless din yung iba. Di ba po ang sarap na ikaw yung gagamitin ng Panginoon para makapag-bless ng ibang tao. At masarap na po yun, masaya na nakadagdag po yun ng joy sa atin, lalo na po ang ating Panginoon, napapangiti po natin siya. At sa gayon din nga po, sabi diba sa Bible, tayo po ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. So, ayun yung topic ko for tonight, about the parable of the rich fool. Nawa, wag naman po maging ganun yung maging hatol sa atin, no? Na maging tayo hangal. Kundi, mas maganda po yung yung good and faithful servant, no? Na tayo maging faithful, nakatiwala sa mga resources din na binigay sa atin ng Panginoon. Na maging tayo ay kung ano man yung meron tayo, bibigay tayo ng account dun sa Panginoon. Ito yung mga binigay ko sa iyo, di ba? Pagka end of the day na anong ginawa mo dun sa mga pinagkatiwala ko sa iyo. So, ayun po. So, samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa salita mo na binigay mo sa amin ngayon. Tunay na patawarin mo kami, Lord, sa mga panahon na kami ay
may pangit na puso, kami naging sakim, naging greedy, Lord, sa ibang bagay, naging sarado ang aming mga kamay sa mga dapat tulungan, Panginoon, patawarin niyo po kami. At nawa, Lord, hindi pa huli yung lahat para kami ay mag-impok ng kayamanan sa langit, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, yung bawat kapatid na naririto na tulungan at turuan mo kami na maging sensitive, Panginoon, sa mga tao na in need, Panginoon, sa mga kapatid na nangangailangan, Panginoon. At tulungan, i-correct niyo yung heart namin na hindi lang puro patungkol sa amin, patungkol sa aming mga sarili, Panginoon, kundi mas maging malawak, mas maging magkaroon kami ng heart na gustong tumulong, na mas mamahalin yung iba, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. At sa mga biyaya na patuloy na binibigay at pinagkakatiwala mo sa amin, Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay bigay mo, Panginoon. At marapat lamang, Lord, na ibalik namin sa iyo, Lord, lahat ng glory. Kung kami man ay talagang pinagpala, Lord, ay makatulong sa iba nang sa ganun makilala kanila. At mabalik pa rin sa iyo, Panginoon, yung glory, Panginoon. Lord, sa gabing ito, yun yung prayer namin. At nawa, Lord, kung meron pa kaming mga alalahanin, mga bagay na bumabagabag sa amin, na nakapagpa-stress sa amin, turuan mo kami, Lord, na tulad ng sa salita mo, na kami ay huwag mag-alala sa mga aming kakainin, sa aming buhay, sa aming mga dadamitin, Panginoon, dahil kami ay mas mahalaga kaysa sa mga ibon. Kung yun nga, Lord, ay yung pinapakain, inaalagaan, what more po kaming mga anak mo, Panginoon. Sinusurrender namin sa iyo, Lord, ano man yung mga bagay na nakakapagbigay sa amin ng stress, nagbibigay sa amin ng nakapag-alala sa amin, Panginoon. Lord, sinusurrender namin sa iyo, mga sakit at karamdaman, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ay ang aming dakilang manggagamot, Lord. Kaya pinagkakatiwala na namin sa iyo, Panginoon, at alam namin na kayo, Panginoon, yung magpapagaling sa amin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Dalangin ko, Lord, na magkaroon ng masarap na kapahinga ng bawat isa, Panginoon. At muli, binabalik namin sa iyo, Lord, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.